ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi responsibilidad ng mga anak ang kanilang magulang. Ngunit ang mabuting anak ay hindi kailanman nakakalimot na arugain ang mga taong nagdala sa kanya sa mundong ito. Ikaw kabarangay, mahal mo ba ang mga magulang mo? Dear Papa Dudut, tayo mga tao ay may kakayahang mag-aruga o mag-alaga hindi lang ng ating sarili kundi maging ng mga mahal natin sa buhay. Kaya lang minsan ay nakakalimutan natin ito dahil nagkakaroon tayo ng ibang prioridad. Ibang tao o bagay na mas gusto nating alagaan kesa sa ating sarili at pamilya. Lahat ng yon ay napagdaanan ko. At mula sa mga karanasang yon ay natuto ako kaya naman nag-decide po ako na ibahagi ang mga natutuhan ko sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Ako po si Kira, 26 years old at isa akong elementary school teacher dito sa Cavite. Bunso po ako sa 5 magkakapatid at ang 2 kong ate na kapwa ay panganay at pangalawa ay meron ng sariling pamilya. Hindi sila nakapagtapos ng college dahil mas pinili nilang magtrabaho sa Manila bilang kasambahay. At doon na nga nila nakilala ang kanilang mga mister. Kaming 3 ng Kuya JM ko at ng isa ko pang ate ang naiwan sa poder nila nanay at tatay. At nung nasa 18 years old ako taong 2016 ay nagpaalam sa amin si Kuya JM na magtatrabaho na siya sa Maynila bilang truck driver, Papa Dudut. Kasi kailangan doon ka pa sa Manila magtrabaho. Hindi ba pwedeng dito na lang sa atin? Pwede naman po, Nay. Pero mas maraming oportunidad sa Manila. Katulad nitong kumpanya kung saan pinasok ako ni Ninong. Mataas ang arawan nila doon kumpara dito sa atin. Saka may pabigas pa sila buwan-buwan. Malaking tulong yun sa pamilya natin. Pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala. Siyempre, hindi ka naman uwian. Tapos malayo ka pa sa amin ng tatay at mga kapatid mo. Malaki naman na po si Kuya, Nay. Kayang-kaya na po niya yung sarili niya. Oo nga. Buti pa si Kira, may tiwala sa akin. May tiwala naman ako sa'yo. Nagkakaganito lang ako kasi magulang ako. Balang araw kapag naging mga magulang din kayo, maiintindihan ninyo yung nararamdaman ko. Basta ako hindi muna ako mag-aanak. Bata pa kaya ako. Dapat lang, no? Pag-aaral mo at tupagin mo, Kira. Kaya nga ako magtatrabaho sa Manila kasi gusto ko makapagtapos ka ng kolehiyo. Hayaan mo anak, babantayan kong mabuti ang si Kira. Sasabihin ko sa'yo lahat ng ginagawa niya rito. Grabe naman po kayo, Nay. O bakit? Tama lang naman yun para alam ng Kuya JM mo kung saan napupunta yung perang kinikita niya. Hindi ko naman po sasayangin sa kung saan-saan ang pera ni Kuya. Huwag na po kayong mag-alala. Sa bagay, tama rin naman si Kira. Kasi simula pa lang elementary, consistent honor student na siya. Kaya naniniwala ako na makakapagtapos siya ng college. Oo naman. Pangarap ko rin naman makapagtapos eh. Pangarap din ng buong pamilya yan. Kaya sana wag mong sayangin yung pagkakataon na binigay sa'yo. Kuya naman eh. Kung magsalita ka parang musmus pa rin na bata ang turing mo sa akin. Siyempre gets ko na yung sinasabi mo. Pangako, mag-aaral ako ng mabuti at magtatapos ng kolehiyo. Pangako yan ha? Oo nga. Pero JM, bibisita ka pa rin naman dito sa atin, di ba? Opo, kapag holiday po. Susubukan ko rin umuwi kapag rest day. Pero di po ako mangangako. Ha? Bakit naman? Sinabihan na kasi ako ni Ninong na hindi raw fix yung oras ng uwian naming mga driver. Lalo kung malayo yung pagdidelivera namin. Baka raw sobrang late na kami makauwi sa barracks.
Di tulog na lang daw namin imbis na umalis pa. Sa bagay, nakakapagod nga yun. Huwag na kasi kayo masyadong clingy kay kuya. Nandito naman kami ni ate. Ano bang pinagsasasabi mong masyadong clingy dyan? Kung makaasta kayo, parang mawawalan kayo ng anak. Natural! Mapapalayo sa atin yung kuya mo. Oo nga po. Pero hindi naman kayo ganyan kaklingi sa dalawang ate namin nung umalis at nagtrabaho sa Manila. Alam ko na. Siguro kasi paborito niyo talaga si Kuya JM. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Totoo naman, di ba? Kasi siya lang yung nag-iisang lalaki sa aming magkakapatid. Kaya paborito niyo siya ni tatay. Si Kuya JM din ang pinakamasipag at matulungin. Buti naman at alam mong masipag at matulungin ang kuya mo. Kaya sana, pag alis niya, maging masipag at matulungin ka rin rito, lalo na sa bahay natin. Sakit niyo naman magsalita. Masipag at matulungin naman po ako Nauutusan naman ako. Oo nga, pero laging may kabuntot na reklamo. Kuya naman. Totoo naman, kaya huwag ka ng mga tuwiran. Tapos magtataka ka pa kung bakit malungkot ako na aalis ang kuya mo? Sabi ko nga po, hindi na. Basta, Nay, huwag na kayong masyadong malungkot. Kasi kaya ko naman ang sarili ko. Saka lagi akong tatawag kay Kira para kumustahin kayo. Huwag naman lagi. Kasi baka tulog ako nun. Sige ka, hindi ko masasagot yung tawag mo. Tingnan mo, wala pa nga, nagrereklamo ka na naman. Joke lang kuya. Basta ingat ka dun ha. Kami na bahala kina nanay at tatay. Papa Dudut, 23 years old na si Kuya JM ng mga panahong yon. Dahil nga siya na ang tumatayong panganay matapos magsipag-asawa ng dalawa naming ate, ginawa ni Kuya ang lahat ng makakaya niya para makatulong sa aming pamilya. Pero bata pa lamang ay masipag na talaga si Kuya Papa Dudut. Siya ang pinakamatalungin sa aming magkakapatid. Nag-iisang lalaki rin kaya paborito ni nanay at tatay si Kuya. Pero katulad ng iba kong mga ate ay hindi na nakapagtapos ng college si Kuya dahil mas pinili niyang maghanap buhay. Nabaldado kasi ang tatay namin matapos nitong ma-stroke. Simula noon ay naging taong bahay na ito habang inaalagaan ni nanay at si Kuya na ang tumayong padre di pamilya. Kahit malungkot ang mga magulang namin, sa pag-alis ni Kuya ay masaya naman ako kasi nangako siya sa akin na pagtatapusin niya ako ng kolehiyo. Mataas kasi ang pangarap ko para sa aking sarili. Ayokong gumaya sa mga kapatid ko na mas pinili na magtrabaho na lamang kesa magtapos ng pag-aaral. Bukod doon ay alam ko na magiging proud sa akin ang mga magulang namin dahil ako pa lang ang magiging kauna-unahang college graduate sa pamilya. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Walang mintis ang pagtawag sa akin ni Kuya JM upang kumustahin kami. Lalong-lalo na ang kalagayan nila nanay at tatay, Papa Dudut. Tumatawag. Si Kuya pala. Sagutin ko na nga. Hello, Kuya? Bakit ang tagal mo namang sagutin? Sorry kasi kababalik ko lang. Inutusan ako ni nanay bumili ng toyo sa tindahan tsaka yelo. Medyo galit na nga siya kasi kinulang daw yung toyo niya pang adobo. Tapos hindi pa niya mautusan si ate dahil busy sa ibang bagay. Kaya ayun, naiwan ko na yung cellphone ko kasi nga nagmamadali ako. Ganun ba? Oo. Pero bakit ka napatawag? May nangyari ba dyan? Wala naman. Gusto ko lang kayong kumustahin nila nanay at tatay. Okay lang naman kami. Pero si nanay pala inuubo tsaka sinisipon kasi naulanan nung isang araw. Uminom na ba siya ng gamot? Oo, kaya lang minsan ang tigas ng ulo. Paanong matigas ang ulo? Tinatamad uminom ng gamot kasi ganito, ganyan. Basta ang daming dahilan. Siyempre pinagsasabihan ko naman siya na paano siya gagaling agad kung hindi siya iinom ng gamot. Pero nangangatwira na itutubig na lang daw. Kaya lang pati ba naman yun kinakatamaran? Kasi pag umiinom daw siya ng tubig, lagi naman siyang naiihi. Ano ba naman yan si nanay? Pasaway! Sinabi mo pa. Ikaw nga magsabi dun, Kuya.
Baka sakali makinig sa'yo. Kasi baka mapanot na ako kakaulit-ulit. Sige, pakausap ako kay nanay. Sige. Nay! Nay! Halika rito! Bakit ba sumisigaw ka, Kira? Nasa malapit lang naman ako. Huwag na po kayo ma-high blood. Sige kayo, baka sumakit batok nyo. Kung batukan kaya kita? Grabe naman po kayo. Bakit mo ba kasi ako tinatawag? Si kuya po nasa phone. Kausapin daw kayo. Ganun ba? Sana kanina mo pa sinabi. Akin na nga yung cellphone mo. Ito po. Hello, JM. Hello, Nay. Naku, buti naman napatawag ka, anak. Miss na kita eh. Miss na miss agad. Nung isang araw lang tumawag din si kuya. Mabuti pa, tignan mo muna yung ulam natin doon. Kumalambot na. Kesa naman yung sumasabat-sabat ka sa usapan namin ng kuya mo. Okay Saway po. na to. Kalma lang kayo. Baka ma-high blood kayo niyan. Paano ako kakalma? Ikaw ba naman ang araw-araw kasama sa bahay ang kapatid mong si Kira? Napakapalasagot at mahilig mga tuwiran. Ganun na ba ngayon ng mga kabataan? Hayaan niyo po at pagsasabihan ko para hindi na kayo laging nagagalit. Hindi naman ako laging galit. Ngayon lang to kasi nga may nararamdaman ako. Nabanggit nga po sa akin ni Kira na may ubod-sipon kayo kasi naulanan kayo nung nakaraan. Oo eh. Lumabas ako noon para kunin yung padala mo. Kaso biglang buhos ng ulan nung malapit na ako sa bahay natin. Imbis na sumilong, tumakbo na lang ako para makauwi na. Kaso naabutan pa rin ako ng ulan. Pero ayos naman ako. Yan po ba yung ayos? May iniinom naman na akong gamot. Na kinatatamaran nyo rin daw inumin. Yan ba yung sinabi nung magaling mong kapatid? Opo, at mukhang tama nga siya. Ay, Nay naman, paano kayo gagaling yan agad kung hindi nyo iniinom yung gamot nyo? Hindi rin daw kayo umiinom ng tubig kasi nagrereklamo kayo na laging nagbabanyo. Baka naman ma-dehydrate kayo niyan. Sorry anak ha, pasensya na talaga. Okay lang po, basta wag na po kayong maging pasaway. Para rin naman sa inyo yan, para gumaling kayo agad. Kasi baka mapagastos pa tayo ng malaki pag lumala yung sakit nyo. Oo naisip ko rin yan. O hayaan mo, simula ngayon, iinumin ko na yung gamot ko. Kay Kuya Ay, kabayo. JM lang pala kayo susunod eh. Bakit naman nanggugulat ka dyan, Kira? Hindi naman po ako nanggugulat. Kakakapin nyo yan. Ewan ko sa'yo. Papadudot may pagka-stricto si Kuya JM pero naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan noon. Buti na lang talaga nakinig sa kanya si nanay noong pinagsabihan niya ito na inumin ng regular ang kanyang gamot. Pagkatapos mag-usap ni nanay at kuya, kinausap ulit niya ako. Kinumusta niya ang pag-aaral ko at pinagbili na ng kung ano-ano. Kasama na nga doon na huwag muna akong makipagrelasyon. Siguro kung ako rin naman ang nasa posisyon niya ay pagsasabihan ko rin ang nakababata kong kapatid na unahin ang pag-aaral bago ang pagbo-boyfriend dahil ayokong masayang ang perang pinangtutustos ko sa matrikula niya. Alam ko na concern lamang sa akin si kuya kaya kahit nakakainis na pinagsabihan niya ako ng tungkol sa bagay na matagal ko nang alam ay iniintindi ko na lamang. Lahat ng sweldo ng kuya ko ay pinapadala niya sa amin sa Cavite. Lalo na noong unang 5 buwan ng pagtatrabaho niya. Minsan papadudot ay wala na siyang tinitira para sa sarili niya pero pinagsasabihan ko siya na magtabi rin dahil pag nangailangan siya ay baka wala siyang madukot. Buti na lamang at nakinig sa akin si kuya, papadudot. Si nanay naman ay nakapagtabi ng puhunan mula sa mga sweldo ni kuya kaya nakapagsimula siya ng ihaw-ihaw na business. Ang perang kinikita noon ay nakakatulong sa pantustos sa baon ko at iba pang mga gastusin namin sa bahay. Masasabi ko na kahit mahirap lang ang pamilya namin ay masaya kami at kontento dahil nakakaraos kami sa pang-araw-araw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mabilis na lumipas ang 4 na taon. Nakapagtapos na ako sa kursong education at noong nakapasa ako sa licensure examination. Upang maging ganap na teacher ay ganoon na lamang ang saya ng pamilya ko.
Nakapagturo naman ako noon sa isang pampublikong paaralan kaso ay nagpandemic ng sumunod na taon kaya nahirapan talaga ako sa adjustment. Tapos ay kulang-kulang pa ang mga gamit ko tulad ng laptop, internet saka printer. Kaya ang Kuya JM ko pa rin ang tumulong sa akin para makapagpundar ng mga gagamitin ko sa pagtuturo online habang naka-lockdown pa. Dahil din sa pandemic ay dumalang ang pag-uwi ng kuya sa bahay dahilan para ma-miss namin siya ng gusto nila nanay at tatay. Kaya nga pinagbutihan ko talaga ang pagtuturo kasi nahihiya na ako sa kuya ko. Graduate na ako at lahat-lahat pero siya pa rin ang pangunahing nagpapasok ng income sa pamilya namin. Lalo na noong pare-pareho kaming tinamaan ng COVID-19 virus ni nanay at isa ko pang ate. Nangako ako sa sarili ko na kapag nagamay ko na ang bagong sistema ng edukasyon, ng mga panahong yon ay makakabawi na ako sa lahat ng tulong at sakripisyo ng kuya ko sa amin. Mabilis na lumipas ang 3 taon, 2022 na. At dahil sa pagluwag ng protocol ay nakalabas na ang mga tao sa bahay nila at unti-unti nang bumalik ang lahat sa normal. Nagtatrabaho pa rin noon ang kuya sa Manila pero nakakabisita na naman sa amin sa Cavite. Lagi niyang sinasabi sa akin na proud siya sa narating ko sa buhay. Kahit na noon ay pakiramdam ko ay wala pa akong napapatunayan. Mas lamang kasi ang pagod ko noong mga panahong yon kesa sa fulfillment kaya siguro na-drain ako. Buti na lamang at nakilala ko si Luke. Tendero sa isdaan na palagi kong pinagbibilhan sa palengke. Itong burger para sa'yo, pati itong pineapple juice. Tapos, itong fries naman tsaka apple pie sa akin. Thank you. Napaka-gentleman mo talaga. Siyempre, ganun talaga pag mahal mo. Naks naman. Mabuti pa, kumain ka na. Mukhang pagod na pagod ka eh. Oo, pagod na pagod talaga ako. Grabe yung mga estudyante ko, sobrang hyper. Pero mahal ko yung mga yun ha. Alam ko na mahal mo mga estudyante mo. Nakikita ko na dedicated ka sa pagtuturo mo. Kaya nga bilib na bilib ako sa'yo eh. Ikaw naman, huwag mo na akong bulahin. Hindi kita binubola no. Nagsasabi lang ako ng totoo. O sige na. Sa bagay, kahit yung unang beses pa lang kita nakilala, ganyan ka na. Anong ganito na ako? Yung mahilig magsabi ng kung ano-ano magagandang bagay sa akin. Kagaya nung lagi mong pagpapaalala na maganda ako. Kahit na mukha na talaga akong stress at pagod. Tapos yung sinasabi mong mahalaga ako, lalo kapag feeling down ako o malungkot lang. Ano pa ba? Basta marami. Sa totoo lang, dyan mo ko nakuha, kaya nga pumayag akong ligawan mo eh. Hindi lang naman kita basta gusto, Kire. Mahal kita. At kapag naging tayo, ikaw na mismo magsasawa sa kapapaalala ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Promise, hindi ka mapapagod? Mapapagod saan? Namahalin ako kapag naging tayo. Ngayon nga na nanliligaw pa lang ako sa'yo, hindi ko nararamdaman yun eh. Paano pa kaya pag naging tayo? Wala lang. Naisip ko lang. Kasi karamihan sa mga kakilala kong babae, pare-pareho yung naging karanasan nila sa mga boyfriend nila pagkatapos nilang sagutin. Yung bang nagbago raw bigla, nawala yung pagmamahal na todo-todo nung nanliligaw pa lang. Kaya ngayon pa lang, tinatanong na kita kung hindi ka mapapagod sa akin. Hindi naman lahat ng lalaki pare-pareho. Tsaka, ibahin mo ako sa mga boyfriend ng mga kakilala mo. May paninindigan ako at isang salita. Hinding-hindi ako mapapagod sa pagmamahal ko sa'yo. At pag naging tayo, lalo lang kitang mamahalin ng husto. Ang totoo, mahal na rin kita, Luke. Talaga? Mahal mo na rin ako? Oo, kasi sa'yo ko lang naramdaman yung pag-aalaga na hindi ko akalaing kailangan ko pala. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mas sanay kasi ako na ako yung nag-aalaga, lalo na sa bahay namin. Hindi ba alam mo naman yung kondisyon ng tatay ko? Oo, nakwento mo sa akin na na-stroke siya. Oo. Tapos matanda na rin ang nanay namin. At ako lang din ang kasakasama nila sa bahay. Ako lang yung inaasahan nila kahit na nagtatrabaho na rin ako. Kaya nga mas lalo mo ako napabilib eh.
Kasi marami ka nang ginagawa sa eskwelahan. Pag uwi mo, marami ka pang ginagawa sa inyo. Hindi na nga ganun karami simula nagturo ako. Noon kasi ako talaga yung naaasahan ni nanay na magpaligo kay tatay. Pero ngayon hindi ko na siya masyadong natutulungan. Ang hirap kayang paliguan ni tatay kasi mabigat. Kaya ginagawa ng nanay ko pag hindi niya na kaya, kasi mag-isa lang siya, pinupunasan na lang ng basang tuwalya. Tapos sa susunod na araw na lang namin paliliguan kahit napuyat at pagod din ako. Yung iba mong mga kapatid, wala bang plano na umuwi man lang para tulungan kayo sa pag-aalaga sa mga magulang nyo? Yung dalawang ate ko, may sariling pamilya na yun. Iba doon maliliit pa mga anak kaya hindi maiwan-iwan. Yung kuya ko naman, busy sa pagtatrabaho sa Manila. Siya na yung bumubuhay sa amin simula nang mabaldado si tatay. Kaya ang maitutulong ko na lang sa kanya, alagaan ang mga magulang namin. Kaya mas lalo mong deserve na mahalin at alagaan kasi ilang taon din na ikaw yung nag-aalaga tapos di naman yun nasusuklian. Siguro kaya ako dumating sa buhay mo para maramdaman mo naman kung paano yung ikaw na yung inaalagaan. Salamat, Luke. Malaking bagay yung pagmamahal, pag-aalaga at suporta mo sa akin. Akala ko noon, kaya ko na mabuhay na kasama lang yung mga magulang ko. Iba pala kapag may katuwang sa buhay na nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal at pag-aalaga. Kaya nga ano? Kaya nga sinasagot na kita. Pumapahig na ako maging girlfriend mo. Talaga? Talagang talaga. Wow! Girlfriend ko na yung babaeng mahal ko! Napakaswerte ko! Papadudot gwapo si Luke, artistahin ang muka na kahawig ni Radson Flores ng Voltes 5, legacy ng GMA. Sikat na sikat siya sa hilera ng mga isdaan sa palengke namin, kaya ewan ko ba kung paanong nagkagusto siya sa katulad ko. Hindi naman sa minamalit ko ang sarili ko, masasabi ko namang may itsura ko. Pero para mapansin ang isang katulad ni Luke ay ewan ko na lang talaga kung paano yon nangyari. Basta ang natatandaan ko noon ay mabait na talaga siya sa akin. Mahilig makipagkwentuhan kapag ako ang customer niya. Tinatawaran niya rin ako at madalas ay dinadagdagan niya pa ang mga pinamili ko. Nung hingin niya ang cellphone number ko ay agad ko yung ibinigay sa kanya. At doon na nga nagsimula ang pagkakaibigan namin na nauwi sa pag-iibigan. Nang sagutin ko si Luke ay nakaramdam ako ng labis na saya at gaan sa damdamin. Maalaga kasi siya at first time ko lang maalagaan dahil simula nang umalis si Kuya JM sa bahay namin para magtrabaho ay ako na ang umiintindi kina nanay at tatay. Yung ate ko kasing isa ay nakahanap na rin ng trabaho sa Rizal noong naalis ang quarantine. Hindi na rin naman buwabata ang mga magulang namin at kasabay ng pagtuturo ko ang responsibilidad na alagaan sila, papadudot. Bagay na hindi ko naman nirereklamo pero aminado kong nakakapagod din. Mabilis na nagdaan ang isang taon at masasabi ko na sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dumating sa buhay ko si Luke. Hello? Hello, Kira. Bakit naman ang tagal mo sagutin? Kanina pa ako tumatawag sa'yo Pasensya ka na ha kasi busy ako kanina. Inasikaso ko si tatay kasi dumumi siya. Kailangan linisan agad baka mangamoy. Sigurado ka ba na yun talaga yung ginagawa mo? Oo naman. Bakit ba ganyan ka makapagtanong? Wala lang. Pakiramdam ko kasi busy ka sa ibang lalaki. Ginagawa mo lang dahilan yung tatay mo. Bukod sa tatay ko, sino namang lalaki ang tinutukoy mo? Yung bagong teacher sa school nyo na umaali-aligid sa'yo. Ha? Sinong bagong teacher? Teka, paano mo nalaman na may bagong teacher nga sa school namin? Nakalimutan mo yata na estudyante mo yung anak ng kumpare ko. O ngayon, naikwento nung bata sa tatay niya na may bagong araw teacher na lalaki sa inyo na madalas umaali-aligid sa'yo.
Akala mo yata hindi makakarating sa akin yung mga nangyayari dun no? Sandali. Bago mo ako pagbintangan ng ganyan, pakinggan mo muna ako, okay? Unang-una, hindi siya umaaligid sa akin. Natural, magkasama kami sa trabaho, kaya nakikita kami na magkasama rin. Pero walang mali siya yun, no? At panghuli, wala kaming ginagawang masama para paghinalaan mo ko ng ganyan. Ay, oo na. Pasensya na, hindi ko mapigilan Nagsiselos ako. Wala ka naman dapat pagselosan Kasi ikaw naman ang mahal ko. Sorry na. Nagkakaganito lang naman ako kasi mahal kita. Kaya nga naisip ko na… Na ano? Nayayain ka nang maipag-live-in sa akin. Ha? Look naman. Alam mo naman na hindi ako pwedeng basta umalis sa bahay namin. Alam ko naman yun, pero kailan ba pwede? Hindi ko alam. Kasi pag umalis ako, sino na lang maiiwan kina nanay at tatay dito sa bahay? Pati ba naman yun, poproblemahin ko pa? Natural, magulang ko sila. Nandun na tayo, pero hanggang kailan mo ba sila dapat alagaan? Kung ako tatanungin, nasa tamang edad ka na para mag-asawa O kung ayaw mo pa magpakasal, edi magsama na muna tayo. Uso naman yun. O sige, tungkol sa mga magulang mo na lagi mo ibinibida na ikaw ang nag-aalaga. Ikaw na lang ba nang ikaw ang dapat na mag-aalaga sa kanila? Di ba may mga kapatid ka pa? Di ba napag-usapan na natin yung tungkol sa bagay na yan? Oo nga, maraming beses na nating napag-usapan. Pero kahit saang anggulo mo tingnan, luging-lugi ka Pare-pareho lang naman kayo nagtatrabaho. Pero ang kaibahan mo, nag-aalaga ka pa ng mga magulang mo. Sila, nagpapakasarap lang sa mga buhay nila kasi wala silang responsibilidad dahil inako mo na. Nagagawa nila lahat ng gusto nilang gawin, tas ikaw, inaalala mo pa yung mga magulang mo. Anong gusto mong gawin ko? Iwan sina nanay at tatay para makipag-live-in sa'yo? Oo, kasi di ba mahal mo naman ako? Mahal kita, pero mahal ko rin naman ang mga magulang ko. Yan ang hirap sa'yo Mga magulang mo lang mahal mo. Saan naman ang galing yan? Alam mong hindi yan totoo. Kasasabi ko lang na mahal kita, di ba? Kung mahal mo talaga ako, papayag ka sa gusto kong mangyari. Hindi naman mahirap gawin yun Tsaka 1 taon na tayo magkarelasyon. Sapat na panahon na yun para magsama na tayong dalawa. Ewan ko, pero pwede bang pag-isipan ko muna? Pag-iisipan mo pa talaga? Ay, sige, pag-isipan mo. Pero wag mong tagalan Pag nainip ako, iiwan talaga kita, sinasabi ko sa'yo. Hello, Luke? Hello? Bakit mo naman binaba? Hindi pa nga tayo tapos mag-usap Papadudot na gulat ako nang yayain na akong makipag-live-in ni Luke. Pero ang mas ikinagulat ko ay kung paano niya pala tingnan ang pagtira ko pa rin sa bahay kasama sina nanay at tatay dahil nga sa responsibilidad kong alagaan at bantayan sila. Aaminin ko na nakakaramdam ako ng matinding tampo sa boyfriend ko na mga panahong yon. Akala ko kasi ay concern siya sa kapakanan ng mga magulang ko, pero mukhang nagkamali ako. Pero sa aming dalawa ay mas galit si Luke dahil sa hindi ko agad pagpayag na makipag-live-in sa kanya. Nanlamig siya sa akin at naging mailap kaya naman naapektuhan ako ng gusto. Lalo na sa pagtatrabaho ko. Madalas papadudot ay balisa ako, lutang at naiiyak na lamang sa kalagitnaan ng klase ko. Mahal na mahal ko kasi si Luke at ayokong masira ang relasyon namin. Doon ko nga naisip na may punto rin naman ang mga sinasabi niya, papadudot. Tungkol sa pagkakakulong ko sa mga responsibilidad ng pag-aaruga sa mga magulang namin na mga panahong magkasintahan kaming dalawa, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil po sa hindi ko pagpayag na makipag-live-in kay Luke ay lumala ang pagsiselos niya. Dahilan para dumalas ang pag-aaway namin. Lagi na niya akong pinaghihinalaan na merong iba kahit na wala naman talaga. Naging mas malamig pa siya sa akin kaya't natakot ako ng gusto na baka mambabae siya o maghanap ng iba. Dahil sa nangyayari sa relasyon namin ay nagka-anxiety ako, papadudot. Ayoko mawala sa akin si Luke kasi mahal na mahal ko siya. Naapektuhan na rin ang problemang yon sa aming relasyon ang kalusugan ko.
Nawalan ako ng ganang kumain at hindi ko na maramdaman ang excitement na pumasok sa eskwelahan para magturo. Kaya nga natambakan ako ng maraming trabaho dahil parang lalo akong nawindang dahil sa mga pangyayaring yon at mapagod. At dahil sa mga pangyayaring yon ay doon ko napansin ng nanay ko ang pinagdaraanan ko. Kaya namang pinilit niya akong sabihin sa kanya ang lahat-lahat, Papa Dudut. Napapansin ko lagi kang balisa, anak ka. May pinagdaraanan ka ba? Wala po, Nay. Anong wala? Halatang halata sa boses mo. Sige na, sabihin mo na sa akin kung anong nangyayari para naman matulungan kita. Si Luke po kasi. O bakit? Hiwalay na ba kayo? Hindi pa po pero nanlalamig siya sa akin. Ha? Bakit naman? Kasi po… Kasi ano? May ginawa ka ba kaya siya nagkakaganon? Meron po. Huwag mong sabihin ng lalaki ka, Kira. Nay naman syempre hindi po. Hindi ko magagawa yun kasi mahal ko si Luke. Bakit nga siya nanlalamig sa'yo? Sabi mo may ginawa ka, kaya siya nagkaganon. Ano ba kasi yun? Niyaya niya po ako makipag-live-in. Ano? Live-in? Ibig sabihin aalis ka na rito sa bahay natin? Opo, kung pumayag ako. Pero sabi ko, pag-iisipan ko po muna. Ano pag-iisipan pa? Sana sinabi mo sa kanya na hindi ka pumapayag. Po? Hindi mo ba ako narinig? Sana sinabi mo na hindi ka pumapayag. Hindi yung pag-iisipan mo pa. Bakit naman po hindi ako papayag, Nay? Mahal ko po si Luke. Mas mahal mo pa si Luke kaysa sa amin ng tatay mo? Hindi po, pero… pero gano'n na rin yun. Kung makikipag-live-in ka na sa boyfriend mo, paano na lang kami ng tatay mo? Sinong katulong ko sa pag-aalaga sa kanya? Sige nga. Alam mo namang matanda na rin ako. Kung minsan nga alagain na rin ako tapos aalis ka pa. Naisip ko naman po yun pero tama naman si Luke na kailan ako pwedeng umalis sa pamamahay natin para naman unahin ang sarili ko. Hanggang kailan ko po kayo aalagaan ni tatay? Hindi lang naman ako yung anak nyo. Paano naman po ko? Paano naman po yung buhay na gusto ko? Sinasabi mo bang perwisyo kami ng tatay mo sa'yo? Hindi naman po sa ganun. Hindi raw. Pero yun ang pinaparamdam mo sa amin ng tatay mo. Sana po maintindihan niyo yung punto ko. Mahal ko po si Luke. At nasa tamang edad na kami para magsama. Hindi ko naman kayo pinipigilang magsama. Pero wag muna ngayon. Bakit po? Para lalo niyo ako makulong sa responsibilidad ng pag-aaruga sa inyo ni tatay? Napakawalang utang na loob mo. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi mo kami magulang ah. Sa totoo lang, pagod na po akong alagaan kayo ni tatay. Pagod na ako sa pagtatrabaho. Pagod na ako sa buhay ko. Buti pa sina kuya at yung ibang mga ate ko, nagagawa nila kung anong gusto nila. Pero paano naman ako? Parang hindi naman po kasi patas. Ilang taong ko na rin kayo inaalagaan ni tatay. At kahit na ngayon na may sarili na akong trabaho, inaalagaan ko pa rin kayo kahit napapagod na ako. Tapos akala ko susuportahan niyo ako sa gusto ko mangyari sa relasyon namin ni Luke. Yun pala, kayo pa yung mangunguna na pagbawalan akong gawin yung bagay na gusto ko. Umalis ka! Sige, gawin mo na ang gusto mo. Total, masamang anak ka naman Makasarili. Akala mo may mararating ka sa ugali mong yan? Sisiguraduhin kong makakarating sa Kuya JM mo yung sinabi mo sa akin. Tignan natin kung hindi magalit sa iyo yung kuya mo. Papa Dudut, aminado akong nagulat ako sa naging reaksyon ni nanay matapos kong sabihin sa kanya ang pinagdaraanan ko. Pati na rin ang plano kong pagkonsidera na makipag-live-in kay Luke. Nasa tamang edad na rin kasi kami ng mga panahong yon. Buong akala ko ay sosuportahan niya ang desisyon ko sakaling sabihin kong gusto ko nang makipag-live-in at pakisamahan sa isang bubongang boyfriend ko. Pero dahil nga sa mga sinabi niya sa akin ay napatunayan ko na tama nga si Luke. Na makasarili ang mga magulang ko dahil ayaw nila akong palayain
sa responsibilidad ng pag-aaruga sa kanila. Hindi nga nagtagal ay nakarating sa kaalaman ng kuya ko ang sumbong ni nanay tungkol sa pag-uusap namin. At tulad ng inaasahan ay galit na galit sa akin ang kapatid ko noong tinawagan niya ako sa cellphone. Dismayado raw siya sa akin dahil mas gusto ko pang iwanan ng mga magulang namin at sumama sa iba kesa alagaan sila. Nang mga panahong yon ay may kinakasama na rin si Kuya JM at suportado nila nanay at tatay ang pakikipag-live-in niya. Pero pagdating sa akin ay tutol sila. Kaya useless na rin magpaliwanag kay kuya dahil sarado ang pag-iisip niya. Sarili lamang niya ang mahalaga sa kanya. Kaya ang ginawa ko ay tinuloy ko ang pakikipag-live-in kay Luke dahil para sa akin ay toxic na ang pamilya ko. Nangupahan kami ni Luke sa isang maliit na kwarto sa kabilang barangay lang. Pero pagkalipas ng 2 buwan, iba't ibang tao ang pumupunta sa inuupahan namin para singilin ng utang ang kinakasama ko. At nang tanungin ko siya tungkol doon ay inamin niya na may mga inutangan nga siyang tao pero hindi niya masabi sa akin kung saan niya dinala o ginamit ang pera. Nagalit ako sa kanya pero mas nagalit siya sa akin. Ang ending, Papa Dudut, ako na lang ang nagbayad ng mga utang niya kahit masama ang loob ko. Pero may mas isasama pa pala ang loob ko sa kinakasama ko. Lalo noong lumala ang adeksyon niya sa pag-inom ng alak. Lagi na siyang naglalasing at ang dahilan niya ay natanggal daw siya sa pinagtatrabahuhang isdaan. Ang dinig ko naman ay ayaw na raw sa kanya ng may-ari dahil hindi naman pagtatrabaho, kundi pag-online games lang ang inaatupag niya. Dahil nga sa mga nangyari, sa akin niya binunton ng frustration niya. At paglasing siya ay pinagbubuhatan niya ako ng kamay. 2 buwan ko ring tiniis ang pananakit niya sa akin dahil mahal ko siya. Hanggang isang araw ay kinumusta ako ng Kuya JM ko nung umuwi siya sa amin sa Cavite. Tinawagan niya ako sa cellphone at nakiusap siyang umuwi ako sa bahay para makita nila nanay at tatay dahil miss na raw nila ako, Papa Dudut. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit may pasa ka sa labi? Na paano yan? Wala po, Nay. Anong wala? Pwede ba? Nanay mo ko. Huwag mo akong ginagawang tanga. Sino may gawa sa'yo niyan? Si Luke ba? Kasi po… Kasi ano? Sabihin mo sa amin kung kagagawan niya ng lalaking yon para naman maturuan natin siya ng leksyon. Hindi, Kuya, wag. Wag mo nang galawin si Luke. At bakit hindi? Ilakas pala ng amas siya kung siya talaga yung nanakit sa'yo. Siya nga ba, Kira? Siya ang may kagagawan niyan sa'yo? Opo, Nay. Ay, tinamaan naman talaga ng lintik. Pero kasalanan ko naman. Kasi sumagot-sagot ako sa kanya ng pabalang. Kaya nasapak niya ako. Kahit na. Mali pa rin nasapakin ka niya kasi babae ka. Nasaan na yung mokong na yon para maturuan ko ng leksyon? Siya yung sasapakin ko hanggang pumutok nguso niya. Kuya, please, wag na. Anong wag na? Kita mo ang ginawa niya sa'yo? Kaya nga nagsisisi na ako. Kasi nakipag-live-in ako sa kanya eh. Sana pala hindi ko pinairal yung katigasan ng ulo ko. Ayun tuloy, nakarma ako kasi suwail akong anak. Sorry po, Naya. Sorry po talaga. Ayos na yun, anak. Sa totoo lang, dapat din akong humingi ng sorry sa'yo. Kasi ako ang nagtulak sa'yo na umalis at makipag-live-in sa Luke na yon. Dapat kasi hinayaan na lang kita sa desisyon mo. Hindi kita hinadlangan. Para sana nakapag-isip ka pa ng mabuti at mas nakilala mo pa yung lalaki na yon bago ka nakisama sa kanya. Pero dahil natakot ako sa responsibilidad na maiwang mag-isa para alagaan yung tatay nyo, kaya hindi ako naging patas sa iyo. Sorry din, anak. Kasalanan ko talaga to eh. Huwag niyo na pong sisihin yung sarili niyo. Kasi mga magulang ko kayo eh.
Higit kanino man, dapat kapakanan niyo ni tatay yung lagi kong inuuna. Oo nga, pero may sarili ka pa rin namang buhay. May mga bagay kang gustong gawin na ikaw lang, na hindi kami kasama ng tatay mo, at ayos lang yun. Tama si Nanay, Kira. Sorry kasi naging makasarili kami. Sorry kasi inatang namin sa iyo yung responsibilidad na alagaan sila ni tatay. Ang dami-dami nating magkakapatid. Mali pala yun. Dapat pala nagsasalitan tayo sa pag-aaruga kina nanay at tatay dahil pare-pareho natin silang mga magulang. Kaya nga, sising-sisi ako kasi nangyari pa sa iyo yan sa kamay ng Luke na yun. Ako rin naman malaki yung pagsisisi ko. Masyado ako nabulag sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko na nakita yung mga maling bagay na ginawa niya nung una pa lang. Masyado ako nagmadali kaya ako nagkamali. Ano nang desisyon mo? Hihiwalayan ko na po si Luke. Ayoko na pong makisama sa kanya kasi pagod na akong intindihin siya. Kaso sabi mo mahal mo pa siya. Opo, pero unti-unti nang nababawasan yung pagmamahal ko na yun sa kanya. At bago pa yung tuluyang mapalitan ng galit at hinanakit at tuluyan na ako mawalan ng respeto sa kanya, mabuti pang maghiwalay na kami ng landas. Magandang desisyon yan. Basta, tandaan mo na nandito lang kami nila nanay at tatay sa tabi mo, ano man ang maging desisyon mo. Salamat, Kuya. Maraming salamat talaga. Walang anuman yun. Welcome ka dito sa bahay. Umuwi ka na rito, anak. Papa Dudut, yun na nga ang hudyat para tuluyan akong makipaghiwalay kay Luke at umuwi sa bahay namin para makasama sina nanay at tatay. At kahit na gustong-gustong kasuhan ni Kuya JM ang ex-boyfriend ko dahil sa pananakit sa akin, ako na lamang ang tumanggi dahil ayoko na ng gulo. Ang huling balita ko kay Luke ay nahulog siya sa manhole noong minsang bumaha sa barangay namin at nabalian ng buto sa binti. Sa kasalukuyan ay masaya ako habang kasama sina nanay at tatay sa aming bahay. Lumipat na rin pala sa Cavite sina Kuya JM at ang misis niya matapos nilang ikasal last month, kaya naman mas malapit na sila sa amin. Lagi rin silang nasa bahay tuwing linggo para makipag-bonding kina nanay at tatay at makinig sa barangay love stories. Yung iba ko namang mga kapatid ay dumadalaw na rin sa amin kaya masasabi ko na naging mas maligaya ang aming pamilya. Kung tatanungin ninyo naman kung kumusta na ang puso ko, masasabi ko na nasa daan pa rin ako ng paghilom. Takot pa kasi akong pumasok muli sa panibagong relasyon matapos ang pinagdaanan ko kay Luke. Pero hindi ko naman tuluyang sinasarado ang puso ko na balang araw ay makikilala ko rin ang lalaking magmamahal at mag-aalaga sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay inabala ko muna ang sarili ko sa pagtuturo. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories ang kwento ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Kira. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS In Mega Manila, 97.1. Forever.